May dalawang magandang balita ang ating nakikita para sa paglakas ng depensa at defense industries ng Pilipinas. Nang ginawa ang ministerial meeting nina Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles ng Australia, at Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro, sa Canberra, Australia noong November 12, dahil naghahanap pala talaga ng magandang paraan ang Australia, kung paano matulungan ang Pilipinas, sa paglawak at paglago ng defense industries nito. Ang pagbigay ng mga kagamitang pandigma ng Australia sa Pilipinas tulad ng Amerika, ay tinanong din ng isang journalist sa nasabing ministerial meeting, at tatalakayin natin yan pagkatapos nitong tungkol sa defense manufacturing industries. Kung ano at paano gagawin ng Australia upang makatulong sa paglakas ng defense manufacturing industries ng Pilipinas, ay inilahad ni Minister Marles, na malaki ang magagawa ng malawak na defense manufacturing industries ng Australia. Kung dadalhin ito ng Australia sa Pilipinas upang magkaroon ng magandang pundasyon ng aarangkada pa lang na defense industries ng Pilipinas, ay mas mapabilis ang paglago at pagtibay nito. Ibinunyag ni Minister Marles na magpapadala ng engineering assessment team ang Australia sa Pilipinas sa first quarter sa susunod na taon, upang titingnan ang kasalukuyang kakulangan ng Pilipinas sa larangan ng defense manufacturing, at hanapin kung saan maaring makasuporta ang Australia, upang i-build up ang capability ng Pilipinas. Ang defense industries ng Australia ay kilala bilang robust at innovative at pinagkakatiwalaang supplier ng defense technology and equipment. Kasali din sila sa tinaguriang World's Most Advanced Defense Programs, kung saan 70 na Australian companies ang may kinalaman sa pagbuo ng F-35 fighter jet program noon ng Amerika. Ang kakayahan na ito ng Australia, ay siguradong ipapamana sa Pilipinas, sa oras na maisakatuparan ang lahat ng mga bubuuhing Enhanced Defense Manufacturing Cooperation, sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ayon sa dalawang defense minister, hindi lang enhanced defense manufacturing cooperation ang gagawin ng Pilipinas at Australia, kundi tulad ng Amerika at Pilipinas na pinapatibay at pinapahusay ang interoperability ng kanilang dalawang puwersa, na siya ding dahilan kung bakit tuloy-tuloy din ang pagbigay ng Amerika ng mga advance na kagamitan sa Pilipinas upang umangat ang kakayahan ng bansa, ay ganun din ang magiging direksyon ng defense cooperation ng Australia at Pilipinas. At tinanong na nga ng isang journalist ang Defense Minister ng Australia, kung tulad ba ng Amerika ay magbibigay din ba ng mga kagamitang pandigma ang Australia sa Pilipinas. Ang sagot ni Minister Marles, na bagamat ang Australia at Pilipinas sa ngayon, ay nasa stage ng pagpapalakas ng ugnayan, sa pamamagitan ng mga maritime cooperation exercise, at siguradong bibilis pa ang tempo ng mga exercise na ito, at kalakip dito ang pag-assess, kung saan at ano ang mga kakulangan, at ito ang magiging basihan kung ano ang mga dapat gagawin ng Australia, para maiangat ang kakayahan ng Pilipinas, upang maging most interoperable defense forces ang dalawang bansa. Bagamat hindi sinabi ng Australia, ngunit kung ating iisipin, upang matupad ang most interoperable defense forces na ninanais ng Australia, ay kailangan nilang mag-provide ng mga kagamitang kulang ang Pilipinas. Mahirap mapantay yan ng Pilipinas ang defense capability ng Australia, dahil di hamak na mas mahirap ang Pilipinas kaysa sa kanila, at nag-uumpisa pa lamang ang bansa sa pag-develop ng defense capabilities nito, kaya nakikita nating kailangang mag-provide ang Australia sa Pilipinas ng mga advanced weapon system, kung nais nito na magkaroon ng most interoperable defense forces ang dalawang bansa. Ayon kay Minister Marles, titingnan ng Australia ang China, bilang isang napakalaking banta sa peace and stability sa South China Sea at West Philippine Sea, kung saan nakasalalay ang pagdaloy ng malaking bahagi ng ekonomiya ng Australia, kaya malaki ang concern ng Australia sa pagsigurong mananatiling bukas para sa lahat at walang magmay-ari sa bahaging ito ng karagatan. Tulad ng Amerika at Japan, ang Australia ay isa sa pinakamaingay sa pagkondena, sa mga paglabag ng China sa mga international na batas. Kaya naman, hindi malayong sa mga susunod na taon, ang Australia, ay maaring isa sa mga bansa na mag-provide ng mga defense weapon system and equipment sa Pilipinas, maliban sa Amerika at Japan.
Sa usapang mga bigay na defense equipments, ay kumpirmadong nagbigay nga ang Amerika sa Philippine Navy ng sekretong bilang ng mga unmanned surface vehicle na may capability di lamang sa intelligence information gathering at maritime domain awareness, kundi syempre bilang suicide drone, na kung titingnan ang sitwasyon sa gyera ng Ukraine at Russia, malinaw na malaking deterrence ng Ukraine ang kanilang mga unmanned surface vehicles, kaya nagiging inutil ang malakas na naval power ng Russia. Pinakita ng Philippine Navy sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin. Ang isa sa mga binigay nitong Mantis T-12 unmanned surface vehicle sa kanila, na hudyat ng mas marami pang mga ganitong mga kagamitan na darating, dahil sinasabing ang initial na bilang ng mga unmanned surface vehicles na binigay ng Amerika, ay para lamang sa familiarization ng Philippine Navy, dahil bago na naman ang teknolohiyang ito sa kanila, matapos ang ilang dekadang pagpapabaya sa kanila, at marami pa ang mga darating, sa susunod na mga taon. Maliban sa mga ibibigay ng Amerika sa kanila, ang Philippine Navy ay nasa proseso na rin ng pag-produce ng kanilang sariling disenyo ng unmanned surface vehicle, sa tulong ng isang Filipino company, na siyang mag-mass produce ng prototype na ginawa ng Philippine Navy. Naintindihan ng Philippine Navy ang kahalagahan ng unmanned surface vehicle bilang suicide drone, sa pag-suppress ng mga barko ng mga makapangyarihang mga naval forces tulad ng China. Tungkol naman sa gray tactics ng China laban sa Pilipinas, ibinunyag ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na binabantayan ng buong sandatahang lakas, ang mga ginagawang pag-impluwensya ng mga Chinese nationals sa mga illegal economies na kanilang pinalaganap sa bansa, tulad ng mga illegal gambling operations, o ang tinatawag na POGO, at mga kriminalidad na kalakip nito, lalo na ang pagpasok ng maraming mga Chinese nationals gamit ang mga fake citizenship. Tila nagdududa ang AFP, na may mga politiko na nasa likod ng biglang pagpasok ng mga Chinese nationals sa bansa. Kung tama ang duda na ito ng AFP, nakakalungkot isipin, na dumarami na ang mga Pilipino, na mas minahal nila ang China kaysa sarili nilang bansa, at handa silang tulungan ang China, na sekretong maka-establish ng kanilang puwersa dito sa bansa, para lang ipakita sa China, na kakampi sila nito. Samantala, palapit na makakamit ng Pilipinas, ang titulo bilang may pinakamaraming Black Hawk helicopters na ino-operate, matapos kinumpirma ng Max Defense, na darating na naman sa bansa sa second week ng December. Ang 5 na namang mga Black Hawk helicopters mula sa Poland, na bahagi pa rin ng 32 additional Black Hawk helicopters acquisition program ng Philippine Air Force, na pinirmahan noong 2021, at nauna nang na-deliver ang 5 noong Hunyo nitong taong ito.